So good afternoon for today. We're going to discuss what is PhilHealth. So this is in line with the recent post of a person na namatayan po siya. And sadly, hindi po siya naka-avail ng deduction to PhilHealth. Na 24 hours, dapat na-admit po kayo before mo matake yung yung benefit ng PhilHealth. So on this tutorial, we're going to show you ano ba yung truth behind PhilHealth. So PhilHealth is a universal healthcare. So according to the Universal Healthcare Law or UHC law, this is the National Health Insurance Program that meant by, dito pa lang, napaka-red flag na po, ang pangit po ng sistema. So ang contribution ng bawat isa na pinagsasama-sama ng buong Pilipino ay napupunta po yan sa gastusin ng mga taong nangangailangan. So, ikaw, for example ako, okay, hindi ako na hospital. Tapos naghuhulog ako every month, nababawasan yung sahod mo. No? Unfair, di ba? Because you make yourself healthy. Tapos, iba pala yung nakikinabang kasi bayanihan po ito. Para siyang 4-piece, ayuda. So, kung sino po yung na-hospital, yung contribution mo for the past 25 years man yan, 15 years man yan, ang nakikinabang na po niyan ay ibang tao na nagkakasakit. That is the reality on PhilHealth. So you do not expect na may ibabalik yung PhilHealth sa'yo. Kasi kahit po sa akin, sa contribution ko, if we're going to check it here, okay? So ito po, for the past 114 months, no? I-zoom mo yung numbers, no? Okay, I contributed 157,000 pesos already sa PhilHealth while working on board. So yung deduction natin dito is 50% sa'yo, 50% sa employer. Ito sa'yo, ito sa kanya. So, 5% yung bawas sa sahod natin, no? Which is 2.5 sa'yo, 2.5 sa employer. So yan yung batas na yon dito sa UHC law, which is really unfair, no? Okay? So dito po, ayan, makikita mo siya, Republic Act 11233, no? Na ito yung goal nila. Okay, that they are going to provide quality healthcare to everyone. But the question is, are we taking it? Right? Because it really applies and very unfair for those working on board the vessel at yung mga Pilipino in general about the universal healthcare. So, ayan yun siya. So, of course, ang take naman natin dito, if ikaw yung member, okay, dapat tanggalin nila yung 24 hours na policy na ma-admit ka pa bago ka makakuha ng benepisyo ng 24 hours. So dito naman, every member, for example, in one household, isa lang yung required magkaroon ng PhilHealth number or maging member. For example, ako yung may asawa, legally married. So si wife, member na din siya as my dependent. So ganun yun siya. Or anak nyo na 20 years old pababa. So 20 years old pababa lang yan siya. Okay? Kasi pag tungtong ng 21, lahat po ng mga 21 years old dito sa Pilipinas, dapat po may PhilHealth membership na. Yun po yung sa UHC law. Which is again, unfair. What if wala pa siyang trabaho? Tapos na hospital, di ba? So, yun. Not unless ikaw po, ayan po, 21 years old, pero may disability. Di ba? Magiging member ka. So, unfair siya ulit. Kung for example, yung anak mo healthy, hindi pa member ng PhilHealth, pagkaroon ng aksidente, ng hospital, hindi ulit makakuha ng benepisyo. Diba? So, ang dami po problema sa PhilHealth actually. This is one of the most corrupt agency in the government. No? So, I'm taking this to light so that maset yung thinking nyo na ito yung PhilHealth na bumabawas sa sahod natin ng 5% yearly. Okay? So, last 2024, 4% lang yan. Ngayon, parang yearly, tinataasan. So sana, wag po taasan ng government. Kasi 5% is very hard already for us. Tapos, wala pa lang parang key benefit, di ba? So, tapos, pag ikaw po, 60 years old,
nandito din, nakalagay yan. Okay? May condition pa, no? Na at least ikaw, 120 months monthly contribution, nakalagay ka sa PhilHealth bago mo ma-avail yung lifetime benefit. No? So, magiging senior citizen ka muna bago ka hindi makahulog na. So, pagka 60 years old mo, graduate ka na. Okay? So, yun. Malaki mo ng pera, diba? Ilan ba yung mga Pilipino dito sa atin? Diba? Milyon-milyon, tapos monthly, kukunin nila yung sahod mo ng 5%. Okay? So, napaka-unfair. So, ngayon, ang take dito, ayan po yung sample calculation, no? Nung services packages daw. Okay? Pero, depende sa hospital na pupuntahan mo. So, may mga libreng test na po na binibigay, pampalubag-loob ng PhilHealth. Ito po yung programa nila. Okay, konsulta, tapos yung yakap program na nasa website po nila, no? Okay, so tingnan natin yung website. Okay, so sa yakap program, ito po siya, no? Okay, pa-zoom yan ito. So yakap clinic, okay, ayan po siya. Tapos pag click mo yun dito, ito yung pampalubag-loob ng PhilHealth. So primary check-up, okay? Again, follow nyo po yung PhilHealth na website, tapos Facebook nila. Kasi, syempre, 5% to ng sahod mo, di ba? Unfair, no? Tapos hindi ka nakakuha. Eh, healthy ka. No? So, dapat, importante na kumuha kayo ng insurance nyo kung gusto nyo. Kasi dito, pili lang yung services. Tapos, for example, magkasakit ka. Okay, nandito po yun sa presentation nila eh. As example, go. For example, yung dengue. Ngayon, tinaasan na yung coverage. What if private? 100 plus. Ang makaver is 19.5 lang. So, pangit, no? Importante, kung for example, may healthcare insurance ka or HMO, yung mga HMO ng company, mas makakatulong siya sa'yo. Kasi ang unang-una pong tatanungin sa inyo, pag na-hospital kayo, may health card ka ba? Ganun. Hindi yung may PhilHealth ka ba? Kasi yung PhilHealth, ay no, konti-konti na yung bawas dyan sa inyo, sa mga hospital bills, no? Pero ito 2025 to siya na rate. Ang balita ko po ngayon, mas pinataasan na nila yung coverage ngayon, no? So hindi ko lang sure kung nasaan yung sinasabi nilang mga coverage. So ganyan po yung mga coverage ngayon, yung mga new rate na ganyan, no? As of January 1, 25 kasi ito, 2026, nag-add daw sila ng 30%, sabi din sa isang circular. Okay, so hindi ko lang alam kung totoo na yun, no? So yan po yung mga numbers dito. Okay, so tapos, kung may katanungan kayo sa PhilHealth, yung website nila yung pupuntahan nyo, sirs. No? So ito yung website nila. Ayan po, no? So kung gusto nyo po makalibre ng mga gamot, punta kayo sa yakap program. Ayan, 20K po ito, no? 20,000 worth of medicines. Okay, tapos may screening din sila. Ayan siya. Okay, tapos may laboratory din, no? So, pili lang talaga. Tapos may mga edad pa yan dyan, no? Okay? So, matalino nun yung PhilHealth, sa totoo lang. Pero, ayan, binabawas yung sahod nyo dyan. So, kung magtatanong kayo, dito kayo mag-click or chat. Ayan, may live agent dyan. You can also email. Responsive sila. So, i-click mo yan. Okay, tapos piliin mo yung ahente, live agent. Ayan, no? Okay, kung may tanong kayo, di ba? So, get started. Ayan, tapos live agent. Proceed. O, ganyan. Live agent. O. Ha? Okay, kasi ako po, PHilHealth provider ako sa office. So, ito siya, tinuturo namin, no? Yung PhilHealth coverage, kano yung bawas, ano yung makukuha. So, it is my dilemma actually, seeing this kind of situation sa PhilHealth. Kasi totoo talaga, yung napaka-unfair ng PhilHealth, sa totoo lang. The Universal Healthcare Law is not really a solution on the problems that we have for healthcare. Kasi there are a lot of policies and lapses na hindi po alam ng tao. So, if ever may mga tanong po kayo sa PhilHealth, ito yung website nila, you can call them. Okay? And do not ask me question because I'm not really an expert on PhilHealth. I just know how the system works, what are the deductions for the seafarers, and at the same time, I have my own account din. You need to monitor your contributions dito.
Okay, kasi for example, sa mga seaman kasi 'di ba bumababa tayo, wala tayong sahod. So, ang requirement ngayon, for example, ikaw nasa lupa, na hospital ka, 3 months na hindi ka nakahulog, babayaran mo yung 500, no? Kasi di ba 950 to? So, para magamit mo yung PhilHealth, kailangan mo every month maghulog ng 500 pesos sa account mo na ikaw lang. Magiging kwan ka po, self-employed. So, 500 pesos pag seaman nasa baba. No? So, ganito po yung account ko, contribution. So, sana it gives light to my followers about PhilHealth because it is really a problem that we have at the same time yung mga ganito pong aspect ng healthcare services ng government. So again, we are deducting our salary, but it seems unfair because of universal healthcare law na nagbabayanihan daw tayo para talaga sa ibang tao na nagkakasakit. Di ba no? So, yan siya. Alright? Okay? So that's all po. No? So, bayanihan pa more. Ang dami-dami na nating ayuda. Okay? Ito mga PhilHealth, ayuda din to sa mga nagkakasakit. No? So please, take good care of yourself. Mahirap magkasakit dito sa Pilipinas, especially if we have this kind of system, PhilHealth, na every year na lang may corruption, ganyan. So, okay? Thank you.